Mga kapatid sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father Delga. Kahapon, pinagnilayan natin ang tungkol sa dakilang aba at awa ng Panginoon na kanyang ipinapakita para sa bayan ng Sodoma at Gomora, na kung saan sa pamagitan ng pagsusumamo ni Abraham na siyang ama ng pananampalataya, naghunos dili ang Panginoon sa pagwasak sa dalawang bayang ito. Ngunit mga kapatid, alam natin na kahit pa sa ating mga panalangin, kung ang tao sa kanyang kalayaan ay ayaw bumalik loob sa Diyos, mahihirapan pa rin tayong bigyan ng panahon na pagbulay-bulayan ang kung anong kagustuhan ng Diyos para sa tao, kung ang tao ay hindi naman nagbubukas loob para sa gustuhan ng Diyos. Kaya kahit pa sa pagsusumamo sa pamagitan ni Abraham, nawasak pa rin ang dalawang bayang ito dahil hindi sila nakinig sa mga alagad ng Panginoon na kanyang ipinala para sa bayan ng Sodoma at Gomora. Ipinapakita na ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig, ngunit inayawan nila ang banal na presensya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga mensahero na ipinadala para sa bayan ito. Kaya nawasak ang bayan ng Sodoma at Gomora dahil sa kanilang sariling pagmatigas ng puso at ang hinding pagbibigay ng pahahalaga sa kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa kanila. Kaya makikita natin sa parte ni Abraham na kinakailangan na dumaan ng penitensya upang matanggap ang kung anuman ang karanasan ito. Dahil kahindik-hindik din para kay Abraham, hindi lamang kay Lot at ang kanyang mga anak. Dahil alam natin, mahirap tanggapin ang kamatayan. Mahirap tanggapin ang kung anong kasadlakan ang nangyari sa bayan ito. Siguro naman maintindihan natin kung bakit lumingon ang asawa ni Lot at naging batong asin. Ito'y sa kadahilanan na kung saan nandoon lahat ng kanyang minamahal. Kamag-anak, pamilya, kaibigan. Ngunit dahil sa kanyang hindi pagkinig sa kung ano ang salita ng Diyos, siya'y naging batong asin upang mabigyan ng pagpapahalaga na kinakailangan pagninilay-nilayan at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos at tanggapin ang kung anumang kahihiyan, anumang kaparusahan na siyang magbibigay sa atin ng pagkataon upang mamuhay na puno ng pagpakumbabaan at pagmamahal para sa Diyos. Sa Ebanghelyo narinig natin, totoo, sino man ang
hindi matatakot, lalong-lalo sa panahon natin ngayon. Kung sinong sumasakay ng barko at biglang dumating ang isang unos. Ako'y nakaranas rin ng ganyan, pamilya ko. Kaya hindi ganoon kadali lahat tatawag sa Diyos upang mabigyan ng pag-asa ang bawat isa na hindi magkaroon ng isang hindi inaasahang trahedya dahilan sa isang malaking unos na dumating. Ngunit sa buhay espiritual ng tao, alam naman natin na ito ay tinatawag nating pagsubok sa buhay. Hindi magiging matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon kung hindi ito dadaan sa apoy ng pagsubok. Hindi rin magiging matatag ang ating pagmamahal sa Diyos. Hindi maging makatotohanan ang pagmamahal na ito kung hindi natin tatanggapin ang mga pagsubok at kahirapan sa buhay espiritual at pisikal ng tao. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa pamagitan ng paninay-nilay kung bulay-bulay sa salita ng Diyos, tayo ay tinawag na sa harap ng salita ng Diyos, kinakailangan nating magkaroon ng hiyas, ng pasensya, ng pagsunod sa gustuhan ng Diyos, ng kagandahan ng loob, kabutihan sa ating puso't isipan upang kahit pa sa mga unos sa buhay, alam natin na maging matatag tayo sa ating pananampalataya, paniniwala, pananalig sa pagmamahal ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Kaya karamihang beses kapag ako'y may misa sa patay, sinasabi ko palagi na hindi lamang sa ating pagsusumawat pamagitan na sana ang kaluluwa ng taong namatay ay makarating sa kaharian ng Diyos, kundi tayo mga buhay ay gawin natin ang lahat upang manatili tayo sa paglalakbay sa mundong ito na may kabutihan at may kagandahang loob upang bigyan tayo ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Walang silbi ang ating pagsusumamo at sa pamagitan ng panalangin kung tayo mismo sa ating kalayaan, hindi natin pipiliin na kung ano ang gustuhan ng Diyos para sa atin at alam natin ito. Lahat tayo ay gusto niyang makarating doon sa kanyang kaharian sa kalangitan.